Kung aktibo kayo sa social media, malaki ang posibilidad na nakita nyo na ang mga litratong lumalabas sa inyong screen. Para sa ilan, ano ba ang ibig sabihin yan? Para naman sa iba, alam na nila ang ilan sa storya. Ngunit sa pagkakataong ito, sisimulan natin ang paghuhukay sa bawat detalye. Kung paano ito nagsimula at kung sino ang mga nasa likod nito. Naging usap-usapan ito kamakailan, ito ay nakakaantig na kwento ng isang ina na naglantad ng kanyang masalimuot na karanasan hindi lang sa ospital, kundi pati na rin sa kanyang asawa na may dalang Jollibee paper bag. Ano ang meron sa bag at bakit ito ang naging pamagat ng kontrobersyal na post na ito? Nagsimula ang lahat sa isang FB post na pinamagatang Jollibee paper bag. Ngunit ang orihinal na post ay mula sa TikTok ni Jana, aka HTTPIE, na pinapatamaan ng kanyang asawa na tawagin nating Dre. Ayon sa kanya, nanganak ako sa pampublikong ospital mag-isa. 16 na oras akong nag-labor, masakit bawat 5 minuto. Mababait ang mga nurse pero ang mga doktor galit kapag umiiyak ako sa sakit. 5 beses akong inai habang nakahiga sa maruming delivery bed na may pulang likido pa ng iba. Wala ring kurtina, katabi ko lang ang babaeng sumisigaw habang nanganganak. May sandaling nilinis ng doktor ang dumi ko gamit ang kamay, tapos ibinalik lang ang diaper kong marumi. Wala man lang punas o respeto. Nanganak ako habang nakapalibot ang mga estudyante. Isa pa doon ay may hawak na cellphone. Napansin kong parang nagbi-video, walang pahintulot. Pagkatapos, may nurse na nagsimangot at sinabing maligo ka na. Pinaligo ako ng malamig kahit bagong panganak. Natakot ako, baka delikado, baka ikasawi ko. Doon ko naramdaman na parang nawala na ang dangal ko. Sinabi ko lahat sa asawa ko. Alam mo, sabi niya, oks lang yan. Tapos naman na. Walang yakap, walang tingin, walang damdamin. Kinabukasan bumalik siya, may dalang Jollibee. Napangiti ako. Sabi ko, halalab, ang sarap niyan. Sabi naman niya, ay akin lang to, gutom na talaga ako, alam mo namang puyat din ako. May libre namang pagkain dyan sa ospital, yun na lang sayo. Kung titignan naman natin ang comment section, puno ito ng reaksyon na nakahabag sa nangyari sa babae, pero unahin natin ang isang kakaibang komentong aking nabasa. Anya, napaka-OA, super. Bakit binibig deal? Dapat makipag-usap siya sa partner niya at tanungin na lang kung bakit hindi siya nabilhan. At isa pa, communication is the key. Mas may oras pa siyang siraan yung partner niyang lalaki sa social media kaysa makipag-usap para hindi na maulit ang ganyang bagay next time. Kaya sana nagsabi na lang si Mrs. ng maayos kay Mr. Hindi yung magkakalat sa social media na choose your partner wisely. Dahil sa ganyang mga komento, lalo pang dumami ang nahabag sa nangyari kay Jana. Tulad nito, don't invalidate her struggles. Nakikibasa na lang yung iba, ang dami pang guilt trip na ginagawa. She has been a kind person since high school days namin and she does not deserve the bad comments from people na hindi makaintindi ng sitwasyon niya. Mind your own business, people. May isa pa, parang Jollibee lang? No, it's not just that. Those little things, they might seem small, but they speak volumes. May isa pa, that's why choosing a lifetime partner is very important. It's not just about attraction, it's about how they show up for you, especially in tough times or in moments of need. Si Jana ay kasalukuyang dumaranas ng postpartum depression kaya siya ay nakapag-post ng isang bagay na maaring bunga ng matinding emosyon. Ang postpartum may isang sensitibong yugto na maaring makaapekto sa pag-iisip at damdamin ng isang ina. Sa panahong ito, higit niyang kailangan ng suporta, hindi ang panghuhusga. Bukod sa mga nasabing komento, hindi rin nawawala ang mga galit na komento sa mga public hospitals tulad nito. Public hospitals in the Philippines, especially labor and delivery, is inhuman. While the doctor was teaching me out, she asked students to look and see how it should be done. I felt so degraded at that time. Habang ang isa, totoong ang hirap manganak sa public hospital. Way back 2003, ibang klaseng attitude ng doktor at nurse sa public hospital nung time na iyon. Kung mag-scroll pa kayo sa kanyang profile ay makikita niyong hindi ito ang unang pagkakataon na naglabas siya ng saloobin sa kanyang asawa. Meron siyang isang TikTok post na tila video ng kanilang kasal na may caption na, "What's your favorite horror movie? I don't know, probably My Wedding Day." As I walked down the aisle, he couldn't even look at me. Halfway down, his eyes were still elsewhere. He looked scared, distant. It hit me hard. Something was wrong. He didn't love me. Kaakibat ito sa comment section may nilinaw si Jana kung bakit sa kabila ng lahat, bakit siya nag-yes pa rin sa kanilang kasal. Ang rason niya, first I love him,
if I was to be a runaway bride, I will be called OA for living. Just cause he wasn't looking as I walked down the aisle. I was 5 months pregnant. I didn't want my kid to have a broken family. Dito, puno pa rin ang comment section ng mga taong panig kay Jana. Tulad ng, "You're such a brave woman. Ate, pakatatag ka for yourself and for your kid. If only I can hug you, I would." At isa pa, "And you did. Di man nung araw na iyon, pero you had the courage to leave him." Dito makikita rin ang isang komento na nagtatanong, Anya, maybe he was just shy and nervous. Ngunit sinagot naman ito ni Jana na, "No po, found out just a week ago that back in 2023, he'd been cheating on me even on the day he bought the engagement ring. His relatives saw it happen." Dahil sa pag-trending ng post ni Jana ay nag-reply naman ang kanyang asawa na si Dre. Ito ay sa pamamagitan din ng isang TikTok post na may username na @sai.brj. Hindi na natin makita ang original post pati na rin ang account. Maaring dinelete o naka-private. Ngunit may isang nag-repost or nag-duet. Ang sabi sa post ay, "What if you knew the whole story? I'm just a guy who loves Jollibee." Maybe that's a funny way to start. But it's true. Kung kilala mo ako, alam mong isa yan sa pinaka-basic na bagay tungkol sa akin. Pero nitong mga araw, parang ang liit na lang na katotohanan iyan kumpara sa lahat ng ibang nangyayari. Siguro kilala nyo na ako ngayon bilang yung lalaking kinamumuhian, yung minura, tinakot at sinasabihang babalikan sa kalsada. Gets ko, marahil iniisip nyo deserve ko iyon. Naging kontrabida ako sa kwentong akala nyo ay alam nyo na. Pero paano kung sasabihin kong hindi buo ang kwentong narinig nyo? Paano kung ang tinuturing nyong katotohanan ay mga pira-pirasong bahagi lang na nabaluktot dahil sa galit at mabilisang paghusga? Mula sa mabagal na paglakad sa aisle hanggang sa unang kagat ng crispy chicken, lahat ng alaala ay nabalot sa kwentong malayo sa kung ano talaga ang nangyari. Bukod sa post na ito, meron din siyang isang post na may voice-over na ipaparinig ko sa katapusan ng video na ito. Tulad ng inaasahan, umani ito ng negative comments tulad ng, "No reason can justify the selfishness of that husband." May personal issue siya, sure, pero di reason yun para i-neglect niya si wife. Pag nanganganak ang isang babae, nakalibing na sa hukay ang isang paa niyan. Ang daming pwede mangyari while giving birth. Tapos siya, inuna niyang isipin sarili niya. Sana di na niya binuntis ang asawa niya kung ganyan siya ka-selfish. Meron pa, regardless, how could you be able to eat the Jollibee in front of your wife? Knowing na sobrang pain yung na-feel niya sa panganganak, 9 months of carrying your child, kalalabas pa lang ng baby niyo. Pero mas mukha kang sanggol sa ginagawa mo. Selfish, bastos at irresponsable. Ang tanong ngayon, bakit kaya nagawa ito ng lalaki? May post na kumakalat ngayon pero hindi natin alam kung totoo. Isa na dito ang nakikita nyo na naglalantad ng tunay na pagkatao ng lalaki. Anya, nabasa ko sa TikTok yung response ni ate. Yung husband niya pala secretly may relations with men. Grabe ang revelasyon. Pero ang tanong, krimen ba kapag ang asawang lalaki ay napatunayang may relasyon sa kapwa lalaki? Sa batas ng Pilipinas may mga krimen na tinatawag na adultery at concubinage. Pero dahil medyo luma ang pagkakasulat ng batas, hindi direktang saklaw ito ng same-sex affairs. Sa kasalukuyang batas, hindi ito pasok sa adultery at concubinage. Kaya technically, walang krimen na agad na maipapataw sa ilalim ng revised penal code. Pero teka, hindi ibig sabihin nito na wala ng karapatan ng asawang iniwan o niloko. Maaring magsampa ng civil case tulad ng psychological violence sa ilalim ng RA 9262 or Violence Against Women and Children. Kung may pang-aabuso sa emosyonal, o matinding epekto sa asawa o mga anak. Pero ito ay case-to-case basis at kailangan may sapat na ebidensya. Upang mas maintindihan natin ang sitwasyon, sinuri natin ang iba't ibang social media account ni Jana. Isa na dito ang FB. Doon makikita pa rin ang kanilang mga lumang video, ang mag-asawa kasama ang kanilang anak. Normal na pamilya. Masaya, tila walang pinagdadaanan. Pero sa isa sa mga video ng babae, may isang komento na naka-all caps. Hindi ito mukhang ordinaryong komento mula sa fan or hater. Bagkus ito isang komento mula sa kanyang asawa na si Dre na tila ginawa lang para makapag-comment anonymously at anya, "Kung masawi man ako o madisgrasya ng mga fans ng aking asawa na si Jana, deserve ko pong itapon na lang sa bangin. Sa paulit-ulit na pamamahiya sa akin sa lahat-lahat, personal man o social media, at kung hindi na kayanin ng isip ko lahat, mabuti na magpahinga. Parang hindi ko na kaya ang lahat ng ito. Isa lang mahalaga sa akin, ang anak ko. Mahal na mahal kita anak. Sobrang mahal kita, kaya ko magtiis. Sobrang sakit na, anak.
Sa pamilya ko patawad sa inyong lahat, mahal ko kayo at salamat. Mukhang siya talaga ito dahil tinagpa niya ang mga taong malapit sa kanila. Sa kabilang banda, nilinaw ni Jana na hiwalay na daw sila ng kanyang asawa. Sa kanyang latest post sa TikTok ay tila nagpapakita na nasa healing process na siya. Ang post ay may caption na, "My healing will not depend on you admitting your mistake." Dito nagpapasalamat din siya sa mga sumusuporta sa kanya. At nagsabing, "Thank you for everyone for your kind words. I truly appreciate each of your efforts to comment and private message just to cheer me up. Lately, I've been doing well." At sa huli ng kanyang post ay nakalagay na, "God is good and I trust in His plan. Even if it doesn't align with the plans of my heart, God is working to bring about a positive outcome for those who love Him aligned with His plan." This is going to be my last and final message. I was thinking of what has transpired on this issue and what good can we get out from this lesson. Yeah, there must really be a lesson. That is why I asked God, what action can I take to turn this into something that will glorify Him? 3 things came into my mind. Una sa lahat, I don't want to bring things up in here about who I think made a mistake, what pain caused me or caused you, or even thinking who is the better person between us. I would like to simply say I'm sorry. I'm sorry for everything I have done. For me, I thought I already did my best, but I could have loved you better. You could have treated you better. And I can turn back time right now to rewrite every single thing, but I hope that we forgive each other. At pangalawa, forgiveness. I want us both to realize that indeed God has been so good and loving that despite the sins we commit, He is always forgiving. That is what I would like to extend to you, that I forgive you for everything and I hope you forgive me too. And let us both heal from this point on. Sorry for being weak when you needed me the most. Sorry for not seeing you hurting when you need a shoulder to cry on. And I'm sorry to everyone who got hurt in this problem as well, like our families and friends. Pangatlo, reconciliation. I would love us to go on a separate ways, knowing that we didn't start as enemies but lovers, and allow healing to take place. We just need to be reminded that there was a point in time that we simply just love each other, but we were blinded by hate and pain. Things we didn't know have been creeping into our hearts. And lastly, I want to take this opportunity to tell people that marriage is a blessing. It only has people who tend to bend it with our flaws and mistakes we commit, but God will always be gracious and merciful. And to my wife, I have loved you and I'll always be thankful to you for making me the happiest father there is when you bore our child into this world. Thank you for your sacrifices. I could have treated and loved you better. And I want you to know that in my eyes when you walk towards me at the altar, you are the prettiest I have ever seen. I will not regret a little marrying you. We may have parted ways, but you will always be forever in my heart. And I promise that I will be here for you and for our son, doing my best as a father and standing up to whatever responsibilities call me. I will do my best to be there for him in any way I can to support and love him. Sa tingin ko ito higit pa sa isang Jollibee paperback. Dahil dito nabusog ako sa dami ng lessons na natutunan ko. Sana tatandaan mo na lagi na minahal kita at laging nasa puso kita. Maraming salamat sa lahat, pero sa tingin ko hanggang dito na lang. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!